Sa isang tahimik na gabi sa barangay Kabugaw, Haniway, Iloilo, bigla na lang nawala ang 5 batang lalaki sa loob ng isang linggo nang walang bakas. Walang sigaw, walang dugo. Tanging mga lumang tsinelas na naiwan sa ilalim ng matandang puno ng nara sa gitna ng baryo. Dahil ang tunay na halimaw na kumakain sa kanilang mga anak ay hindi galing sa gubat kundi nasa loob mismo ng kanilang mga tahanan. Nakatira kasama nila araw-araw at baka isa pa sa kanilang sariling dugo. Kaya paano ka pa makakatulog kung ang pinagkakatiwalaan mong kasama sa pagkainan ay siya palang naghihintay sa dilim para kunin ang susunod na buhay? Ako si Elena, 34 na taong gulang. Isang magsasaka na nagtatanim ng mais at tubo sa maliliit na bukid sa likod ng aming baryo. Dito sa Kabugaw, kilala ako bilang yung taong laging may dalang tabak kapag papunta sa bukid. Pero sa loob ng bahay, simpleng ina lang ako ni Rico at ni Clara. Walang marangyang buhay dito. Pang-araw-araw na pakikipaglaban sa lupa, sa ulan, at sa gutom. Pero hindi ko inakalang darating ang araw na ang pinakamalaking laban ko ay laban sa mismong dugo ko. Nagsimula ang lahat noong unang bahagi ng Oktubre, kung kailan nagsisimula ng mag-ambon pero hindi pa malakas ang ulan. Isang gabi, habang natutulog kaming mag-iina, narinig ko ang mahinang kaluskos sa labas. Parang may humahaplos sa mga dahon ng saging sa bakuran. Akala ko, dagalang o hangin. Pero nang silipin ko sa maliit na butas ng bintana, nakita ko ang anino. Mahabang anino na parang tao, pero may kakaibang hugis sa ulo. Parang may korona na gawa sa kadiliman. Bigla itong nawala nang lumingon ako ng diretsyo. Kinabukasan, balita sa buong baryo na wala si Boyet, anak ni Namang Ising at Aling Pasing. 9 na taong gulang lang siya. Walang bakas ng pakikipaglaban, tanging ang kanyang lumang tsinelas na naiwan sa ilalim ng nara. Basang-basa sa hamog, pero may bahid na parang laway na makapal. Nagtipon ng mga kapitbahay sa plaza, pero walang nagsalita tungkol sa aswang. Lahat ay tahimik, parang may binabalot na takot sa dibdib nila. Takot na baka kung magbukas sila ng bibig, sila naman ang susunod. Pagkatapos ni Boyet, si Junjun naman, anak ni Kuya Dodong at nagtitinda ng tuba sa kanto. Tapos si Mark, si Carlo at si Tito. Lahat sila mga batang lalaki na nasa pagitan ng 8 hanggang 12 taong gulang. Lahat nawawala sa gabi. Lahat may iiwang tsinelas sa ilalim ng nara. At tuwing madaling araw, may kakaibang amoy na lumalabas sa puno. Pinaghalong bulok na isda at matamis na dugo na sumasalakay sa ilong kahit sarado ang mga pinto. Hindi ko alam kung bakit ako lang ang nakakaamoy nito ng malinaw. Parang tinutukso ako ng amoy na yon na lumabas at tingnan. Isang gabi, hindi na ako makatulog. Si Clara, ang bunsong anak ko na 7 taong gulang, biglang nagising at umiiyak na mahina. "Nanay, may tumatawag sa akin sa labas," sabi niya habang nanginginig. Tinignan ko siya. Mga mata niya puno ng takot. Parang nakakita ng multo. Hinintay ko hanggang makatulog siya ulit. Pero hindi na ako makapikit. Lumabas ako ng bahay, dala ang matandang itak ni tatay na nakatago sa ilalim ng lumang aparador. Tahimik ang paligid, walang aso na tumatahol, walang manok na nagugulat. Dumiretso ako sa nara. Doon, sa ilalim nito, napansin ko ang maliit na butas sa lupa na natatakpan ng mga ugat. Parang natural na kuweba na nabuo sa paglipas ng panahon.
May mahinang ungol na naririnig mula roon. Parang bata na humihinga ng mahirap. Lumapit ako ng dahan-dahan. Nang silipin ko sa butas, nakita ko sila. Mga 5 bata. Nakagapos sa mga ugat ng nara. Payat na payat, balat nila'y maputla na parang papel. Hindi pa sila patay pero halos na. Sa gitna nila, may isang figura na nakaupo, nakatalikod sa akin. Hindi ko nakita ang mukha niya noon, pero pamilyar ang likod na yon. Parang nakita ko na ito araw-araw sa hapagkainan, sa kwarto, sa buhay namin. Tumakbo ako pabalik sa bahay. Nanginginig ang buong katawan ko. Kinabukasan, sinabi ko kay Aling Susing, ang pinakamatandang kapitbahay namin na halos 80 taong gulang pero matalas pang isip. Siya lang ang hindi natatakot magsalita tungkol sa mga bagay na ganito. May aswang dito, Elena. Sabi niya habang naghahalo ng kape sa lumang tasa na may bitak-bitak na. Pero hindi yung aswang na lumilipad mula sa ibang baryo. Ito yung nasa dugo, isa sa atin. Ipinanganak dito, lumaki dito, at natutong magtago sa harap natin araw-araw. Tinanong ko kung sino. Ngumiti lang siya ng malungkot. Ang mas mahalaga, sino ang hindi mo pinagdududahan? Yung pinakamalapit sa'yo, yung nakikita mo tuwing umaga at gabi. Nag-isip ako ng malalim. Sino ang pinakamalapit sa akin? Si Rico, ang anak kong panganay na 14 na taong gulang na laging tumutulong sa bukid? Si Rudy, ang asawa ko na laging wala dahil nagtatrabaho sa malayong plantasyon sa bayan ng Haniway? O si Aling Pasing, na laging dumadalaw sa amin at nagdadala ng pinasingawang mais o kamote? Hindi ko alam kung sino ang sisimulan kong pagdudahan. Nagsimula akong magbantay. Tuwing gabi, nag-iisa akong nakaupo sa may pintuan, dala ang itak. Isang gabi, nakita ko si Rudy na lumabas ng bahay nang walang ingay. Parang natutulog pa rin siya ng gabing yon. Pero bigla siyang tumayo, lumabas, at naglakad patungo sa nara. Sumunod ako sa kanya ng malayo. Nagtatago sa likod ng mga puno ng mangga. Pagdating niya sa ilalim ng nara, lumuhod siya sa harap ng butas. Biglang nagbagong anyo niya. Ang ulo niya ay naghiwalay mula sa katawan. Lumipad pataas na may mahabang dila na tumutulo ng makapal na laway na kulay pula. Ang katawan niya ay nanatili sa lupa. Parang walang buhay na estatwa. Nakita ko siyang lumapit sa mga batang nakagapos. At doon niya sinimulang kumain. Hindi ko na kaya tignan. Tumakbo ako pabalik, umiiyak ng walang ingay. Kinabukasan, bumalik si Rudy sa bahay na parang walang nangyari. Ngumiti pa siya sa akin, hinaplos ang buhok ni Clara at nagtimpla ng kape. Pero nakita ko sa mga mata niya, walang init, walang buhay. Parang tao, pero hindi na talaga. Sinubukan kong harapin siya isang gabi habang mag-isa kami sa kwarto. Rudy, alam ko na, sabi ko ng mahina. Tumawa lang siya ng mahina. Parang hangin na humihipas sa mga dahon. Ano ang alam mo, Elena? Na kailangan ko ng pagkain? Na kung hindi ako kakain, ako ang mamamatay? At pagkatapos, kayo naman ang susunod? Ganito na ako mula pa noong bata. Tinuruan ako ng lola ko. Hindi ko napili ito, pero kailangan ko ito para mabuhay. Hindi niya itinanggi. Sa halip,
Ipinaliwanag niya ng kalmado. Parang pinag-uusapan lang ang panahon. Mas matamis ang dugo ng mga bata. Mas madali silang makuha. Hindi sila lumalaban ng malakas. At ikaw, alam mo ba kung bakit hindi pa kita kinakain? Dahil mahal kita. Pero darating din ang oras. Naiyak ako ng matahimik. Pero hindi ako sumuko. Kinuha ko ang itak at sinugod siya. Mabilis siya. Mas mabilis kesa sa tao. Nasugatan ako sa braso, duguan ang sahig. Tumakas siya palabas, lumipad uli patungo sa Nara. Kinabukasan, nawala si Clara. Hinanap ko siya sa buong baryo. Sumigaw, tumawag ng pangalan niya hanggang mapagod ang boses ko. Walang makakatulong. Lahat ng kapitbahay ay nagtatakip ng muka. Nagtatakip ng pinto. Kahit si Aling Susing, sinabi niyang, "Huwag mo nang habulin, Elena. Mas malakas siya kesa sayo. At kung papatayin mo siya, baka ikaw naman na maging katulad niya." Pero hindi ko kaya. Pumunta ako sa Nara ng gabing yun. Dala ang itak at isang lumang krus na gawa sa kahoy ng Nara mismo. Doon, nakita ko si Rudy sa anyo ng aswang. Kasama si Clara na nakagapo sa ugat. Si Clara ay buhay pa, pero halos walang lakas. Tinatawag niya ako ng mahina. "Nanay." Malamig. Hinintay ko siyang lumapit. Nang lumapit siya, hinampas ko siya ng itak sa leeg. Dumugo ito. Itim na dugo na parang alkitran. Sumigaw siya ng malakas. Parang daan-daang boses na sabay na sumisigaw. Natumba siya pero hindi agad namatay. Tumingin siya sa akin na may lungkot na hindi ko inasahan. "Pasensya na, Elena. Mahal kita pero hindi ko na makontrol." Tumakbo ako para iligtas si Clara. Hinila ko siya mula sa ugat. Pero nang hawakan ko siya, malamig na ang katawan niya. Wala nang tibok ng puso. Namatay na siya bago ko man lang siya mailigtas mula sa dilim. Tumakbo ako palayo sa Nara. Umiiyak, duguan, nawawala ang isip. Sa likod ko, narinig ko pa rin ang tawa ni Rudy. Ngayon ay parang ungol ng hayop na sugatan pero hindi patay. Hanggang ngayon, nananatili ako sa Kabugaw. Walang asawa, walang anak. Araw-araw, tinitingnan ko ang Nara mula sa malayo. Hindi ko na ito nilalapitan. Pero tuwing gabi, naririnig ko pa rin ang mahinang na parang tawag sa akin mula sa dilim. Alam ko, hindi pa tapos. Dahil ang aswang na yon, hindi sugatan, buhay pa rin. At ang dugo niya ay dumadaloy pa rin sa baryo. Sa mga kapitbahay, sa mga kamag-anak, baka sa akin mismo balang araw. Hindi ko na alam kung sino ang susunod na magiging halimaw. Pero isang bagay ang sigurado. Sa Kabugaw, walang tunay na kaligtasan. Ang dilim ay nasa loob ng bawat tahanan. At ang pinakamalapit sa iyo, ang siyang magiging unang lalapit sa iyo para kunin ang buhay mo.